Sandali lang, problema sa construction, sagutin nyo to. So sir, yung epoxy injection ba, retrofit yun or repair? Dahil nakisama sa BOQ or let's say doon sa report ni Mr. Abinales, we assume na yun ay hindi repair. And it's convenient for you to assume because you will make money. No, sir. No. Sinabi na dito na every single engineer, every single DPWH officials will tell you there is no retrofitting na epoxy injection. And ilagay nyo Wait lang, sir, kasi yung sinabi ni Mr. sige Abinales sir, baliktarin ko yung tanong ha. Sabi ni Mr. Abinales, meron repair, meron retrofitting. Ikaw magsabi, ano yung repair doon? Ang sabi ni Mr. Abinales, merong yung construction doon sa construction failure dahil doon sa phasing, by phasing. Phasing lang po. Kasi may phase 1 to 8. Yung phase 1, 1 Dahil to 8. sa pacing, bumuka. Yes. At dahil bumuka, sunod-sunod na yung depekto. Yun ang kwan ko, Oo. Mr. Yeah, go ahead, sir. Secretary, Your Honor. Sige, sir. Take a deep breath. Nagdi-discuss lang tayo. Kasi lumayo tayo. Ang tanong ko lang naman kasi sa inyo, hindi yung cost ng bridge. Paano nyo alam na kasama yung epoxy injection dun sa tinatapos na final contract? Nakakuha po kami ng report. Hindi. Yung report, ang sinasabi lang kailangan anong gawin. Yung final contract, yun po yung ibibid. Hindi nakalagay sa sulat nyo na nakalagay sa report. Ang nakalagay sa sulat nyo, total nandun sa ibibid out ng DPWH, bakit namin gagawin ngayon? Hintayin na natin yun. Kasi alam namin na galing sa yung pagka-defect ng yung cracks na yon galing sa Anyway, design. to save time, Ma'am Attorney Yusek Lapus, hindi ko natitingnan yung time. Kung nakalabas na yung bid documents noon din, baka natikitan na. Kung hindi pa, di ibig sabihin may inside info sila doon sa lalabas, di ba? We will digress ng konti, Mr. Cañete, just to give you an opportunity if you want it now or next hearing. Kasi ang topic ko ngayon, bakit nahalo yung repair at saka yung wala pa naman sa topic today yung bakit bumagsak, pero since parang lahat sila sa iyo ngayon tumitingin, do you want to answer that now or the next time? Parang lumalabas sila kahit na daw hindi splinit, palpak daw yung design. Design flaw So tinagalog ko lang. Kasi iba yung obsolete, iba yung outdated, iba yung palpak. Yung obsolete, di ba? Ibig sabihin hindi mo na gagamitin. Pero ayos siya when it was to be used. So example, wala nang gumagamit ng bunot ngayon. Baka meron pa pero alam ko wala na. Di ba? Kasi vacuum cleaner na, yung floor polisher na ang ginagamit. So obsolete na pagka bunot. Pero magagamit po pa ang bunot kung gusto mo. Di ba? So yung bunot more outdated than obsolete. Di ba? Kasi you use the word obsolete. Your design is not obsolete. All the other bridges that existed before your design is still being used. It is that hindi na pwede kasi hindi na siya up to code. But ang sinasabi nila ngayon, all of their defects was because nag-ugat dun sa design nyo. Okay, thank you, Your Honor. Actually, hindi ko kasi alam lahat ng detalye nung retrofit design, no? Yung sa independent check. Now, a third party pala, third party. Now, sinabi niya, pero ang mga nag-stand out sa mga statement niya is, yung as-built, ibig sabihin, i-check yung structure based on gumalaw na yung Thank you for PRA. going to that. So anong finding sa as-built? May mga problema, di ba? Yun na yung sa report niya. Pero, ang design ko kasi is 12 na arko kompleto. So, balansyado yun, basta nandun siya. Tapos yung dulo-dulo nun, abutment. So, may pipigil na lupa dun sa magkabilang dulo. So, hindi siya supposedly dapat pwedeng itulak. And yung Pier 8,
kaya naitulak yon dahil nasa gitna na siya ng ilog, napakataas na nung pier. Napakadaling itulak nung pier. Very flexible na yung poste. Tapos nag-crack. And binanggit naman ni Mr. Interior before na yung cracks naman nun are actually hindi ganun kagrabe. Hindi nga siya alarming. I mean, it doesn't render the structure useless. But engineer, hindi yun yung mga nababasa ko ha, yung mga Yun na nga. yung mga sulat kay RD Yun ang ni Engineer Lingan. Ako anyway, let's do it this way ha. I will invite the secretary through Yusek Lapus to make some questions. Isasabay ko sa questions ko sa inyo. Sagutin nyo na lang in writing para hindi tayo pabalik-balik, ha? Para maka-close tayo, dalawa na lang ang gusto kong... But anyway, sir, kaya ko lang kita binigyan ng pagkakataon kasi nga, yun ang direction dito eh. Direction ni Mr. Interior is that hindi dapat siya magbayad kasi design. 'Di ba? Nag-umpisa tayo dito eh. Kayo talagang sinisisip. Kaya lang, napunta dun sa truck, napunta sa... but anyway, COA and the engineer, si Engineer Lingan muna, sir. Engineer, unang-una, I'd, hindi pa tapos yung investigasyon, but I'd like to thank you. So far sa what I've seen, hindi mo tinantanan kung ano nakita mo ay ni-report mo. Tama po ba? Thank you, Chairman. Yes. Yes, Chairman. May una kong tanong is, may mga sulat ka on paper, hindi sinagot ni RD Malaluan. Parang yung isa, 1 taon bago sagutin eh. So sinasagot ka ba verbally or by text, kaya wala lang on record? Or pag sumusulat ka, deadma? Simulan mo sa una mong sulat, tapos ano nangyari po? May nangyari ba sa mga sulat mo o wala? Actually, sir, just to document it, ginagawa ko ng sulat, but I discuss it to them mismo sa verbally. Because isang office lang kami, I discuss it to them verbally. Pero ginagawa So ko you were smart enough to document it para hindi. Okay. documented, sir. Oh. And from the start, ano yung nakikita mong problema sa tulay? From the start, sir, kasi parang yung while on progress yung construction, may mga nakaka-crack up na defects. So despite na palagi nandun si designer on site to supervise it, at sinusunod namin lahat yung mga approved plans, nakaparoon pa rin ng problema na ganyan. So I suspect na may design flaws, sir. Okay. Susundan kita ha, na despite the fact na nandun yung designer at ginagawa, may lumabas na defect. Okay? So, you suspected baka sa design. Yes, sir. So, malayo pa. Wala pa yung earthquake. Wala pa, sir. Wala pa Oh. yung like yung span 2 and 3 na nagkaroon na ng defect nung nagsubmit ng revised plan ang designer, it is an admission of na mali yung design na nila. Okay. But ang point ko po, may defect na at that time. Yes, sir. And dalawa lang ang pwedeng cause nung defect at that time, either construction or design. Design, yes, sir. Kasi at that time, wala pa yung bagyo, wala pa yung earthquake. Yes, diba? sir. Wala pa. Okay. Yes, sir.